Hello! For today's miniserye, tara bili tayo ng salmon. I'm here at Albertsons store at bibili ako ng salmon. The price of the salmon is $11.99 per pound at bumili ako ng 3 pounds. At ito yung nabayaran ko guys, $40.77. So ito guys, nandito na ako sa cashier at babayaran ko na siya. At finally, nasa loob na ako ng sasakyan, pauwi na. And finally, nandito na ako sa bahay. I need to sharpen and prepare my knife because I'm going to slice my salmon. Alam nyo ba guys, dahil nga nasa high desert of California kami nakatira, napakalayo namin sa seafood city. Kaya nagtsatsaga kami sa salmon guys, kasi ito lang kasi yung fresh fish na ibinibenta sa mga supermarket namin. Kasi yung seafood city guys, napakalayo nga. It will take us about maybe mga 2 to 3 hours drive para makabili kami ng iba't ibang klaseng fish. Yung seafood city guys is actually owned by a Filipino. Tapos marami silang different types of seafoods na binibenta guys, iba't ibang isda. So doon, marami ka talagang mapagpipilian at saka ang daming mga Filipino products, mga vegetables, pero kaso nga napakalayo. Kaya we settle to salmon. Okay lang din naman guys kasi fresh din naman yung salmon ng Albertsons. Kaya pag bumibili ako ng isda, sa kanila lang talaga ako bumibili. Tapos minsan din guys, nagsisell sila. Nagsisell sila ng salmon kasi pag marami silang stocks tapos konti lang yung sales nila, talagang binibenta nila. Kasi everyday, may delivery sila everyday bago talaga yung salmon. So itong salmon namin guys, it's good for 1 week consumption. Kasi yung husband ko guys, napakapihika, namimili ng isda kung anong isda ang kakainin. At dahil nga high cholesterol siya, kaya nag-iisda kami. Wala kaming pork sa bahay guys kasi hindi sila kumakain ng pork. So we only have chicken, turkey meat. Bumibili din ako ng beef kasi yung anak ko nilulutuan ko siya ng steak kasi gusto din niya yung steak. So ito nga guys, sabi ko nga, yung salmon namin guys, yung binibili ko weekly na salmon, good for 1 week consumption talaga. Yung anak ko guys, ang lakas kumain ng salmon, yung husband ko din, ang lakas kumain ng salmon. So the way I cook the salmon, fried fish. So it's either I serve it in fried fish or gumagawa ako ng fish tacos, ganon. Gustong-gusto ng husband ko yung fish tacos, tapos ito, salmon yung ginagamit ko. Nagugustuhan talaga niya. So yung ginagawa ko guys, hinihiwa ko siya ng maliliit, kagaya nito. Ganyan, hinihiwa ko siya. And then, good for 1 week talaga siya guys. Kasi yung anak ko guys, kahit na everyday salmon, hindi siya nagsasawa. Gustong-gusto niya talaga yung salmon. Napaka-healthy din naman ng salmon guys. Kaya ito yung isda na binibili ko. At ito din kasi yung paborito ng asawa ko. So, I'm here now. I'm slicing the fish into small pieces. Tapos, after that guys, isusstore natin siya sa freezer. So, I wish malapit kami sa Seafood City guys kasi pag malapit kami guys, ang dami ko sigurong mabibili na ibang isda. Like pampino, gusto ko talaga yung pampino yung yung isistimo siya. Pero kaso, wala kaming ganun dito. Kasi napakalayo nga namin. Meron nga namang ibang isda dito guys, kaso lang mga frozen. May tuna, meron ding tilapia, meron ding bangos. Yung bangos namin dito guys, alam nyo ba, mayroon siyang galing talaga sa Philippines. Tapos yung isa galing sa Taiwan. Alam nyo ba guys, I tasted and try both. Bumili ako ng Philippines na bangos. Ang sarap-sarap talaga, lalo na pag nagluluto ka ng sinigang. Tapos, one time, naubusan sila ng bangos from Philippines. So, yung binili ko, yung bangos from Taiwan. I don't know guys, pero iba talaga yung lasa ng bangos from Taiwan guys. Hindi ko talaga siya bet, hindi ko siya nagustuhan.
Kaya since then, hindi na ako bumibili ng bangos from Taiwan kasi usually yung Filipino store, chinek ko, yung mga bangus nila is from Taiwan. Iba yung lasa kaya hindi ako bumibili. So yun guys, yung mga fish namin guys, bihira talaga. Kaya ito, we stick to salmon talaga. Weekly ako namimili ng salmon. So since natapos ko na siyang hiwain guys, is to store ko na siya. Ito yung ginagamit ko guys. It's washable. Ito, mabibili mo to sa Amazon. I really like this. It's a silicone bag. You can store your meat here and then you can wash it. So it's very convenient. Very convenient siya. And then you can seal it. You can seal it talaga guys. So ito nilalagay ko na yung salmon guys na hiniwa ko. Ito na, napuno na natin yung isang pack. Tapos yung isang pack na naman, ilalagay natin lahat ng isda dito. So every day talaga guys, alternate ko lang siya. Ina-alternate ko yung pagluto ng fish, chicken, tapos the next day, pasta, ganun lang. Kasi, yun ang talaga yung naluluto ko hindi sila kumakain ng pork. Yung husband ko, he tried to get rid of meat, red meat. Hindi din siya gaanong kumakain ng shrimp kasi nga high in cholesterol siya. So, talagang stick to salmon talaga siya. So, eto na guys, this is it. Natapos ko na siya. Napasok ko na lahat ng isda sa silicone bag. Now, I'm going to seal it. And then, ilalagay ko na siya sa freezer. So, ganito lang talaga yung ginagawa ko guys. Every week, namamalengke ng salmon, hinihiwa, tapos nilalagay ko siya sa bag. And I think this is all for now guys. Thank you so much for tuning in. Until next miniserye. Bye! Ingat!